Sir Mitran. Thank you. Kumusta kayo sa Australia? Celsa Chu. Sesa kayo, makain ako ha. Josephine Quinto, watching from Moscow, Russia. Kamusta si paring Putin? Tariray. Manuel Jr. Batong, pwede po, sir. Ayun, no? Tawagan mo si Tariray. Makontak nga kay Tariray. Tariray, kamusta yung ano mo? Mister mo? Ano na ba? Commander na? Huwag nga masyado stricto. Masyado mag-expect sa nagawa mong kabo yung... okay. Vic, Obin, niligawan ni Tambaloslos mga AFP generals na mag-offer dagdagan ang subsistence allowance ng AFP. Pero hindi naman Hindi totoo yun. Niloko nga lang Ang problema, kung naniwala AFP, Teresita Novila. Yung problema AFP, no? Inagawa kayong inagawa kayong aso Papaganyan-ganyan ng buto, kinain niya na kinain yung buto, tapos boom, ibibigay sa iyo. Kayo naman, magsasagpawang kayo. Una-unahan kayo. Walang decency mga walang yan mga politiko. Kasi kung seryoso sila, right away, banatan ka ng budget na kunyari sa akin, 1 trillion. 1 trillion talaga. Gusto nyo yung AFP na maganda? 1 trillion budget. Let's have that budget for the armed forces so that they can develop our own industries. Sorry about that. Our own self-reliance defense industries, no? Which is supposed to be yung topic natin. No, kung saan na tayo napunta. Okay, good evening si Supremo, Teresita Novila. Okay, may mga troll na naman Telma, sir, good morning, thank you, hear me out. Thank you, Nora Molina. Planado talaga, Sir Dado, kung sa pelikula pa may script talaga itong mga buhay. Meron. Jasmine Rosa Art. Good evening po, Sir Supremo Dado from Singapore. Kakaingit yung Singapore, di ba? Ang ganda-ganda na. Vic Obin. Bandang uli, binawasan budget ng AFP, ginisa sa sariling mantika ang AFP. O nga Edgar Briones. Mapagpalang araw, Sir Dado. Okay. Thank you. Kyoko Sudo. Afternoon po sa lahat. Cap Dado, thank you. Telma. Sir, kailan po tayo kikilos? Kikilos tayo. Punta tayong presinto, boboto tayo. Okay. Dito panonorin natin impeachment. Tingnan natin kung mananat guilty si Inday. Di ba? Kung ginilty, yon. Sabihin nyo kung pabor kayo o hindi. Sa eleksyon, pagkatas ng eleksyon, sabihin nyo kung dinaya kayo o hindi. Jing Unciano, good afternoon din po sa lahat. Ako talaga pagka masama ang gising ko at saka tingin ko, hindi na tama talaga ito, tatayo ako. Yun sa akin, tatayo ako. Hindi ako magkikayat na mga kasama. It's gonna be voluntary. The old-fashioned way. Di ba? Pure grit, no? Na old-fashioned way na hindi na tama yung ginagawa nyo. Sige, mag-ano tayo. Tingnan natin kung sino mananalo dyan. Taong bayan na matino o mga walang yang mga politiko. Ganun yung sa akin Route 83. Yeah. Intay lang kayo. Hello, Kapdado. Ingat po. Beth Berioso. Thank you. Moderator ka na, Beth. Pinag-iingat mo ako Mga trolls, sabihin, mag-ingat ako. Gawin ko moderator. Nora Molina, si BBM at mga galamay niya, ubod ng mga kasinungalingan.
ikot-ikot ang taong lahat. O nga eh. Okay, Clemente, good PM. Tokayo, keep safe always. Toto Torking. Thank you, Toto. Zaida Villafranca, thank you. Rafael Arriesgado, fake news kasi ang dahilan. Mali naman talaga ang gawa ng fake news. Fake news ang dahilan ng ano, di ba? Bakit? Yung administration di nagpe-fake news. Okay lang sana kung ang basihan patas. Hindi. Sila pwedeng mag-fake news. Ang tao hindi pwedeng mag-fake news. Mali. Sila pwedeng bumatikos, ang tao hindi pwedeng bumatikos. Sila pwedeng magdemanda, ang tao hindi pwedeng magdemanda. No? Sila pwedeng pumansin, ang tao hindi pwedeng pansinin yung ginagawa nilang pagnanakaw, di ba? Pambubutol, pagdroga, pagkomunista. They are using exactly the Constitution to suppress the people. Where in fact, nandun sa Constitution, guaranteed yung rights ng taong bayan, yung freedom of expression. The same freedom of expression ang siyang sinusupil nila. Kaya nga sabi ko kung may destabilizer ng gobyerno, it is the government itself. Kung merong dito na cause ng revolution, it is the government itself. Sila yung spark ng revolution. Because they are the ones na dahilan kung bakit aalsa ang taong bayan. Hindi yung mga leader, hindi yung mga Duterte kami, hindi. Abuso Saka nakakita. Magtatatlong taon na. Mahal pa rin ang bigas. Nangako siya na bababa yung bigas, 20. Nag-import pa rin tayo. Binabaha pa rin tayo. Hindi naman siya nabuhay nung ngayon lang, naging presidente, doon siya pinanganak. Hindi. Lumaki yan, 65 na siya. 65 ba? 66. Lumaki siya dito. Alam niya yung problema ng Pilipinas ever since. Alam niya yung lagos nila doon, laging bayon, laging lubog doon. Alam niya yung problema. So, hindi yung problema na yan, hindi basta-basta dumadating niya na ganyan na lang. Ang pangit, hindi niya alam yung solusyon. Ang masama dyan, he has the capacity to know what is the problem and what is the solution, but he doesn't want to solve it. Just plain and simple na walang paki. Mamatay ang Pilipino, malubog kayo, basta siya, hindi siya malubog. Kaya, let that be a lesson sa atin. Huwag na tayong bumoto ng gago. Hello po, Sir Dado. Ingat po kayo. And God bless. Thank you, Jeng Garcia. Rafael Arriesgado. Thank you sa comment mo. Romy de la Serna. Good afternoon, Supremo General Dado. In-approve na po ako ng FGF last week po sa pamamagitan ng pagpilap ko sa link na sinasabi niyo po. Nagagalak po ako sa aking puso at proud ako na tinanggap ako ng inyong grupo sa FGF. Thank you, Romy de la Serna. Romy, ngayon ang gawin mo, i-share mo na i-share sa mga kaibigan mo, kamag-anak mo. Kasi, para dumami tayo, di ba? Eva Burgos, good PM, sir. Rosalinda Rivera, thank you for the heart. Jeng Garcia, Supreme Court na lang po hinihintay ng tao. Kapag bumaliktad ang korte, wala na saan patatakbo ang tao, revolusyon na. Yun yung sinasabi ko na beware. Diba? Beware. Kasi this is all teleserye. Inuubos yung pasensya, yung oras ng tao. Waiting game. Parang waiting game, no? Waiting game. In my case, wala pa yung DOJ resolution. Tatagal pa.
ng kung gaano. Waiting game. Kasi April and then May, election na. No? June. Tapos na. Korte, ganun din. Oral argument. Waiting game. And in each day, something is unfolding while we are waiting for the court. We're waiting. And then, Bulaga. Yeah, beware. I wish na totoo ang mga tao na talagang may pag-asa yung korte at hindi nabibili. Pero paano nga naman kung biglang Bulaga? Ay, nako. And then nakapwesto sila, naka-position sila ng mga tao. Nabayaran nila, kunyari, ibang taong kailangan nila. Boom, checkmate. Tapos kang bata ka. Okay. Bobby Abtuhan, good PM Supremo at sa lahat ng FGF. Nene Ikrig, magandang gabi po. Dado from the land down under. Nene, kamusta na? Moderator ka na. Okay. Lucy Dries, good morning po. Kap Dado, always watching from Israel. Lucy Dries, thank you. Kamusta na? Moderator ka na. Violeta Sturges. Tama ba? May God guide you to do the right thing for our country. Amen. Hallelujah. God bless. Thank God. God be the glory. Okay. Sherlyn Yano, good evening po, Sir Dado, watching from Japan. MLSO, silent supporter here. Okay, thank you. Moderator ka naman, kahit silent ka, silent mong burahin ang mga walang niya. Abdullah Hin, Noel Sorbano, revolusyon ang solusyon. Makakasuhan ka yan. Umalis ka kasi. Kung nandito ka, Abdullah, moderator ka na. Thank you, Noel. God bless. Marivic Garciano, ang problema, General Dado, ang COMELEC. Paniguradong dadayain nila ang eleksyon. God please help us. You know, hindi nila nga kasi ito papunta sa no way out. No way out talaga. Pagka dinaya nila yan, ang tao magagalit talaga. Magagalit ang tao. Magre-revolution talaga ang tao. No? So, lalaglag nila yung pere. Talagang para bilhin yung mga boto. Ganun ang balak ng mga yan. Ang tanong, kaya ba nila i-cover lahat ng tao? Hindi 32 million yung kalaban nila So, pagka nadaya yung tao, baksak niya revolution talaga. Kaya nga kahit dito ka mag-highway 54 ka, I think it will be better to wait it out and then wait for the right stuff. Kung baka pwede mo nang luto na yung putahe ngayon Pero hayaan mong kumulo pa ng konti. Ganun Kasi doon pupunta kahit saan mo daanin. Doon talaga pupunta. Kasi alam na ngayon pa lang alam na ng tao, abusado. Alam ng tao, magnanakaw, komunista. Kasi sila nag-display. Sinimulan nila yung ni Doc Loren Bado, I love you, tsaka si Ka Eric, brother, no? Kamusta sa Canada? So, sinimulan na yung tanong, yung 2 billion. Saan napunta yun? Hanggang hindi nasagot. And then sinundan-sundan ng sandamakal na balita, contempt. Hanggang kita nyo si Colonel Grijaldo. Man, ano ka lang pwede ba kung sino may capability na mag-file ng injunction ba? Para ma-release si Grijaldo, paki-file naman Kasi ilang buwan na yung tao. Pasko niya Ano lang yun resource speaker lang yun Maging abuso ng puta yung mga congressman yan. Kaya nga maganda si Grijaldo gawing hatchet man
para pagkakatayan niya mga yan sige, tingnan ko yung gigil niyan ba. Kaya nga, kung titignan nyo, kitang-kita ng tao yung abusong ginawa. Yung KOJC, kitang-kita. Hindi nakakalimutan ng tao yan. Kaya puputok yan. Kumbaga nandun yung fire and it's boiling already. No? Boiling. Hanggang sa biglang apaw yan. Yun ang hinihintay ng lahat ng kababayan. Yung that moment na hindi mo mapipigil, biglang umapaw. And it creates a mess. At nakakapaso yun. Hindi naman taong bayan ang gumagawa nun. Ang gumagawa nun, gobyerno. Sila yung brazen na pagnanakaw nila, yung brazen na abuso, yung brazen na kitang-kita yung ambisyon. Yung nitamba. And nakikita ng taong bayan lahat ng kasama nila na abusado. Kaya AFP, PNP, I'm telling you people na if you want to be relevant and not be extinct, no? Yeah, kasi the people will easily disband you and create a better armed forces. Ganun yung ng tao. They can disband the entire armed forces and the entire PNP. Lahat ng matitino dyan, dito kayo sumali sa bago. The people can do that. We, the sovereign people. Ano ngayon yung mga asta ng mga tao dyan na we are for the Constitution, we are for the Constitution, we are for the Filipino people. Tignan nyo. Ngayon, tao kawawa na Sige, nakaw pa more. And then, hindi kami sasali dyan. We will follow the chain of command. Sige, bahala kayo. Diyan kayo. Ganon ang, pag umabot ang tao doon, you will be obsolete. The people will create a new armed forces. Because it is within their power. Within their aspirations. Within what is rightfully and legally na ng taong bayan pwedeng gawin. Within the bounds. Wala ngang limitless nga ang taong bayan We the sovereign Filipino people. Kaya nga, ingat. That's why we want an armed forces who will be responsive to the needs of the Filipino people, who will serve and protect, who will be there in times of crisis. This is a crisis point in the history of this country. This is a crisis na you have to do something about it because the Filipinos have no means except FGF na ayaw namin agawan kayo ng trabaho. Ay, hirap ng FGF talaga. Ayaw namin agawan ng trabaho ng AFP. Kasi it is your time to shine, AFP, PNP. Pero kung hayaan nyo yan, doon kayo. Umidoro ang baksak nyo. You will be disbanded. By a revolutionary government, you will be disbanded. And then a new armed forces will be created. A new PNP will be created. And whoever sits as DILG secretary will make sure that it will happen. A new Philippine National Police, a People's Police Force will be created. Wala nang mga abusadong pulis. Wala na. Wala nang mga durugistang pulis. Wala nang pulis na abuso na tatakutin ng taong bayan. Talagang matitinong pulis. Hindi natin kailangan ng isang tore na maghuhukay, heartbeat, susuppress, 6,000 pulis armado, hindi naman daw armado, maghuhukay dun sa tapos gagamitin ng batas para isuppress yung mga tao sa KOJC. For resisting the implementation of a warrant. Ay, nako. Sa tingin nyo ba,
forever kayo. Magre-retiro rin kayo. Ang mahirap dyan, ma-retire kayo without pension. Eh, nakatingin nyo, hindi kaya gawin ng taong bayan yon, lahat kayo. Na you will be summarily dismissed from the service. Dismissed from the service pending legal criminal charges, no? Pending, mas magandang criminal charges kaysa sa administrative. Eh. Pending criminal charges, and you, whatever pay and allowances, benefits will be wipe out. Wala na. Wala kayong pensyon. Because it's reckoning of the Filipino people. Kaya kayong mga nakapwesto, ingat kayo sa ginagawa nyo. Ingat kayo. Kala ninyo sa inyong galing yung power ninyo. Hinirap nyo lang sa tao yan, ng taong bayan. And the people will take it back one of these days. Kasi doon papunta eh. Sorry doon ko nakikita, doon papunta lahat eh. Kahit anong pigil ang gawin mo, wala, doon papunta. Kasi pagkaabusado talaga isang gobyerno, magre-rebelde talaga mga tao. Magre-rebelde. That's why nagiging relevant ang komunista. Yun ang iwasan nyo mangyari. Doon kami nag-aano ngayon. FGF, ayaw namin maging komunista ang Pilipinas. Ipatulong-tulong kayo. Tapos nun, sumasakay kayo sa abusado. Sige, tingnan natin. Pagka nag-declare na revolusyon ng taong bayan, wala kayong magagawa. Hindi nyo na mapipigil yun. Magpatayan tayo kung gusto nyo. Ano na mangyari doon? Eh kami, magbibilang lang kami. Okay, 1, 0, 1, 1, 1. O patay, patay, patay. Scorer na lang kami. Ano? FGF, scorer na lang tayo. Ayaw makinig eh. Nakdang putya talaga. Nagamit pa yung batas para isupres ang taong bayan. Do you think the people will continuously believe the laws when they know that the laws was ratified by them? The Constitution na sinasabi nyo was ratified by the Filipino people. The Constitution is supposed to embody the aspirations, the ideals of the Filipino people. And here you are. Kayong sa gobyerno, binabastos nyo ang taong bayan. Inaabuso ninyo. Ayan. Good luck sa inyo. Revolusyon ng bagsak niyan talaga. The only way to prevent that, yung magpatayan ng mga Pilipino, panonorin lang tayo ng Amerika, panonorin lang tayo. Ng ibang bansa, panonorin lang tayo. Lalo na China, kasi gusto ng China, magpatayan tayo para mag-weekend tayo. Militarily, tsaka population-wise, magpatayan tayo. And then, boom, pasok sila. Amerika, ayaw nila may involved dyan sa ganyan. Bakit sila mag-i-involve? Kung sino yung manalo dyan, doon sila. Russia, ganun din. Ba't sila mag-ano? So, kanya-kanya tayo. Patayan tayo, ganun. Kasi kayong mga sakim sa gobyerno, kayo ay inyong bitawan, matapos ninyong inabuso ang taong bayan. Gusto nyo pa rin na tumagal kayo sa pwesto? Hindi papayag ang taong bayan. Kaya yung mga makamarkos, you take sides, o sige, doon kayo. And yung sa kabilang panig, maka-Pilipino, dito kayo. Paramihan na lang. And then, there's that opportunity na maayos ang bansa. Because kayo mismo ang magsasabi, tama na. Tama na. Enough of the blood spilled, enough of the patayan. Ayusin na natin ang Pilipinas. Ayun. Just like yung sa Amerikano eh. Tama na, North and South, tama na. Enough blood has been spilled. Let's become a great nation. Ganun nangyari. Okay. Teresita Nobina, nakakatakot traitor talaga ang administrasyong Bangat. Bienvenido Guarin Carvalho. Importante siguro sir kung magbitaw tayo ng salita, kailangan patunayan,
Kaso puro lang kayo vlog. Talaga. Yun ang mga banat ka. Yun. Thank you. Bienvenido. Goodbye. Ba? Nawala. Okay. Teresita Navilla, traitor talaga. Okay. Teresita Navilla, true, one drop of water can destroy a very big rock. Jimalin Kagkata, manhid ang AFP, masaya siguro sila na naghihirap ang mga tao. Hindi buong AFP yan. Maraming kami nakakausap sa AFP na naghihintay lang sila ng may tatayo. Actually, pagkat may tumayo dyan ngayon, wala na. Matapos yan. Ang tanong, sino yung tatayo? Who has the balls to stand up and say, tama na to? Julian Makabayan, Snappy Salute, Supremo, Teresita Novilla, dadayain talaga ang eleksyon. Francisco Jr., Berdin. Yun, naubos din ha. Thank you ha. Buti naubos na. Okay, so, ang aking kung sino man ang susunod na gobyerno, whoever will be the leader, be it Inday Sara or it be a junta or be it a combination, be a revolutionary government, ang laki ng problema ng susunod na leadership ng bansa natin after Bangag. After Bangag, baka si Tamba pa, di ba? Malay nyo, no? May impeach si Inday, papanik si Bangag, si Tamba, siya yung chosen na vice president, for example, tapos noon, i-impeach nila bigla si Bangag, and then, mababak yung vice president will become the president. So, President Tamba na. So, whatever is the score, no? Whatever is mangyayari, ang doon is, ang laki ng problema kasi, na-plunder na yung bansa natin. So, ang next leader, ang unang gagawin should have an inventory of what is left. Ano ang natitira? Ang unang gagawin talaga is, one, okay, yung run after the traitors, run after assets, liability, yung assets nila, SALN nila versus yung assets, and then run after them. Okay. Pero yung ano yung naiwan sa treasury? Ano yung pera? Ano yung ginto? Ano yung assets natin after nila-them? Okay, isa yon na dapat gawin. Normal na revenues. Excuse me, normal revenues, normal na pumapasok. Normal. In any given year, any given day, mapasok yon. Expected might be, has something to do with projected for this year or for next year. Yung ganun ba? Expected. Kasi may ginawa kayo. May ginawa ang gobyerno na parang intervention, project, ganun ba? Or funding, ganun ba? So, yung normal, on any given day, ano yung pumapasok? Mahalaga, alam natin yon. Ano yung expected natin? So, probably, may projection, ina-expect yung nakikitain for this year. Or, yung potential na kikitain. Kasi, iba yung malayo yung potential. Like, for example, ano yung income mo pagka ang tourism mo umabot ng 20 million o 10 million. Ngayon, nasa 5 million. So, yung potential na pwedeng kitain mo, malayo, malaki. No? So, ang punto, paano mo papaabutin dun sa 10 million na turista o 20 million, better yet. Knowing na 1 billion ang total na turista sa buong mundo. Every tumataas ng ganon, pataas ng ganon. So, nadadagdagan yung turista as people are earning money, they are spending on tourism, na yung pagbiyahe-biyahe nila. Kasi after
mahaba na trabaho, ano mo yung sarili mo. Re-reward mo yung sarili mo with a vacation. Pinaplano yun. Iba, 1 year or every other year. Pinag-iipunan. Yung mga Pilipino natin, mga balikbayan natin, uuwi dito. Or yung iba, mag-abroad. Kung saan country pupunta. Punta ng Israel, Jerusalem, o kaya punta ng Egypt, punta ng Greece, ganun ba. Spending good money, hard-earned money. Dito nga sa atin, we should be a tourist dito sa sarili nating bansa. Kasi ang dami pwedeng puntahan dito. So, potential is malaki ang kikitain. So, dapat yon malinaw yon na alam ng mga mamumuno ng bansa. Expected is yung mga tinatarget, no? Na kunyari, for this year, tinatarget mo, GDP mo, mag 6%, di ba? Ang tinatarget mo na papasok na pera, kunyari, is from 4.5 trillion, magiging 4.7 trillion. Yung ganun ba? May ballpark figure na in-expect ka. May target kayo. So, collections ng BIR, collection ng customs, collection sa taxes, collection sa GOCC, mga ganun. Expected revenues, no? So, dapat yung bagong administration, puntirihin yun. So, alam niyo yung take-off point nyo. Alam niyo yung take-off point because ang laki ng problema ng susunod na administration dahil sa walang pera siguro, walang pera siguro yan. So, definitely, walang utang. Walang utang yan. Utang na yung mga walang yakay sa gobyerno. Walang yakay. And then, ang key for the next government is productivity. I blogged about it, and the key, one solution is really productivity. No? Very important na si BBM, kung magkaroon ng change, mapa-hair follicle drug test siya. Very important yon publicly, para makita ng buong mundo na talagang addict to. So that pagka nakita yon, mag-normalize tayo kagad, kay it be a revolutionary government or Inday-led na government o Tamba-led government, etc., etc. Kung ano man yan, kung sino man, military-led government. Ang mahalaga dyan, ma-hair follicle yan para makita na talaga, lulun sa droga. Para from there, yung tao na kung sino may namumuno, yun yung okay lang, justified ba? And then magkaroon tayo ng transformation ng election para properly done. Kung hindi, then nawawala na yung signal. No, tuloy ko na lang. Anyway, nasimulan ko. So, itutuloy ko sa next na vlog, baka bukas, no? It's about, ang key is productivity. Productivity. You are coming in na in shambles yung government mo, you have to reboot the government, ang dami mong isasarang agency, ang dami mong tatanggalin, ang dami mong problema, wala kang pera. No? So, yun yung situation. Now, you have to do it properly, you have to do it quickly, and you know what you are going to do. Ganun dapat ang diskarte. Otherwise, talo ka. Kasi expecting ng malaking taong bayan. You're taking off from that point na galit na galit yung tao, nag-revolution yung tao, or if a better word would be, nagrebelde yung tao, in-exercise niya ng taong bayan yung kanilang sovereign will. Kinuha nila yung power at ibinigay sa iyo. Yun, ganun yun situation. So here you are, the people are trusting you now, the new leaders of this government. No? Nandun na tayo. Kasi ako, iniisip ko, hindi pwede yung magpalit lang na kailangan reboot talaga tayo. And then, from that point na magre-reboot ka, mahirap magkamali. Mahirap mag-trial and error. Kasi expecting ng malaki ang taong bayan. No?
wala, maikli yung pasensya. So, ganun yung ano. So, itutuloy ko na bukas. The key is knowing where your take-off point will be, kung saan. So, inventaryo. Ano yung assets natin na natitira? May mga binenta. So, ano yung natitirang assets? And then let it be known by the public. Ano yung natitira natin na pera sa bangko? Government banks, ano yung sa ginto natin? Ano yung forex natin? Ano yung everything? GOCC natin. And then, ano yung, at least alam nyo, ano yung expected income natin? Normal na income natin. Ano yung normal revenues na pumapasok? Doing nothing. Papasok at papasok yan. In the course of things, papasok yan. Yung expected is when you do something about it, like tanggalin mo yung corruption, then yung